Kapagpalang umaga po sa inyo lahat. Minsan pa'y palakpakan po natin ang ating kapilang Panginoon. Amen. So, sa buhay po natin, talaga mararanasan po natin ang hindi natin magugustuhan. Amen. Minsan, alagad na mismo ng Diyos ay nararanasan niyang mamatay. Amen. Nararanasan niyang patayin. Tama po yung narinig natin kanina pa. Amen. Dahil yan naman po ay nasusulat sa Biblia na mangyayari at magaganap, lalo na sa mga lingkod ng Diyos. Amen. Kaya tunay nga po na sa buhay po natin bilang Kristiyano at lalo na tayo po ay tinawag ng Diyos, ay lagi po tayo maghanda sa pamamagitan po ng Biblia. Amen. Dahil lahat ng guide sa buhay natin, ang manual po ng buhay natin ay nasa Biblia. Lahat ng katanungan, lahat ng kasagutan ay nasa Biblia. At lahat ng pangyayari ay nasa Biblia. Amen. Kaya sa buhay natin ito, dapat mabuhay po tayo ayon po sa Biblia. Amen po? Amen. So, sa ating pong pag-aaralan, at ito po ay pinaunawa sa akin ng ating dakilang Diyos na buhay. Tunay nga po na mangyayari, magaganap, amen, sa lahat ng tao, lalo na sa Kristiyano, lalo na kung ikaw ay masugid, amen, na gumaganap, amen, nang tungkulin mo bilang alipin ng Diyos sa pinapagawa ng Diyos. Amen. Dito po sa Lucas, samahan niyo po ako sa pagbabasa sa Lucas 13:1 hanggang 5. Ganito po ang ating mababasa. Mga kapatid ko, pakinggan po natin. Malinaw po dito na sinasabi na pinaunawa sa akin ng Diyos. Amen, na talagang mangyayari at magaganap sa mga naglilingkod o lalo na naghahandog ng buhay sa Diyos, ay mangyayari at magaganap ang kamatayan. Ito po, pakinggan niyo po ang sinasabi dito sa Lucas. Ang sabi po dito, dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea habang ang mga ito ay naghahandog. Amen? Malinaw po, dito po sa ating binasa, matindi ang galit ng dyablo. Amen? Dahil ginamit niya si Pilato upang ipapatay ang mga taga-Galilea na naghahandog sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Naglilingkod sa Diyos, naghahandog. Pero ano ang nangyari sa kanila? Ipinapatay ng dyablo sa likod ni Pilato. Ganun katindi ang dyablo sa buhay ni Pilato. Amen? Tingnan niyo po, ano ang masama sa paghahandog sa Diyos? Ano ang masama sa pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay? Kapatid, napakabuti ng itinuturo ng Diyos sa bawat tao. Pero ang dyablo hindi papayag na hindi ka magawan ng masama. Lalo na kung ikaw ay naghahandog sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Ganun katindi ang dyablo. Alam niyo po, sa aking pong pagkaunawa, sinasabi dito, amen, habang ikaw ay gumaganap ng kalooban ng ating Diyos, habang ginagawa mo ang sinasabi ng Panginoon, hindi titigil ang dyablo upang ikaw ay hindi gawa ng masama. Biro niyo po mga kapatid ko, naghahandog sa Diyos, pinatay. Amen? Kung ito nga po ay naghahandog, sumusunod sa Diyos, pinatay niya, much more na ikaw hindi sumusunod sa Diyos, na hindi patayin ng dyablo. Amen? Mas higit na hindi sumusunod sa Diyos ay lalong papatayin ng dyablo kapag nakita kang hindi sumusunod sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Anak ng Diyos, lingkod ng Diyos, alipin ng Diyos, nagaganap sa kanilang kamatayan, pinapatay. Amen? Kaya alam niyo po mga kapatid ko, sa buhay po natin, amen, kapag tayo po ay naglilingkod sa Diyos at alam po natin na tayo po ay sumusunod sa kalooban ng ating Diyos na buhay, amen, wag po natin asahan na tayo po ay payapa. Bagamat may iniwan ang Diyos na kapayapaan para sa mga totoong lingkod niya, amen, pero hindi papayag ang dyablo na hindi kagawa ng masama. Bata, matanda, amen, may pinag-aralan at wala, mga hirap mayaman, lahat ay dadanas ng mga ganitong pangyayari. Amen, naunawaan po natin mga kapatid ko. Alam niyo po, sa bawat pangyayari sa buhay natin na ito,
naunawaan po natin at tatalinuhan po natin, nagaganap ang nangyayari ang mga pangyayari ito, kailangan po ay manatili tayo sa pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos sa buhay. Kung ang lingkod ng Diyos, nangyayari sa kanila ang kamatayan, pinapatay, kaya ako magsunod. Amen? Ang hindi sumusunod sa Diyos. Amen? Kaya alam niyo po, ano po ang gusto natin sa buhay na ito? Amen? Na tayo po ay mamatay, na sumusunod, gumaganap sa kalooban ng Diyos, o mamatay tayo na wala po tayong ginawa sa Diyos. Amen? Malaki ang pagkakaiba ng sumusunod sa Diyos at sa hindi ko sumusunod. Bagamat ang lahat ay parehong mangyayari at talagang napapahamak. Amen? Ganito po yung mga kapatid ko. Kapag ang isang tao na hindi naglilingkod sa Diyos, hindi sumasambat, hindi kinikilala ang ating dakilang Diyos ng buhay, mapapahamak siya, pisikal. Amen? At hindi lang po pisikal, mapapahamak kapatid ko dahil hindi siya nananampalataya sa Diyos. Maging ang spiritual na buhay, mapapahamak din kapatid. Ganyan po ang pagkakaiba. Ito naman po, sa mga naglilingkod sa Diyos, di ba napapahamak din? Parehas, no? Tama po mga kapatid. Pero ang pagkakaiba po sa napahamakan, sa hindi naglilingkod at sa naglilingkod sa Diyos, kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, totoo kang naglilingkod sa Diyos, mangyayari din ang nangyayari sa hindi naglilingkod sa Panginoon, mapapahamak ka pisikali. Pero kapatid, tandaan mo, bagamat napapahamak pisikali, amen ang ating sarili dahil sa ating mga kasalanan noon. Pero nagbagong buhay tayo, mabubuhay naman ang spiritually mabubuhay. Amen? Ganun po kabuti ang Panginoon, lakawan po natin sa malaki po pagkakaiba. Malaki po pagkakaiba. Mas mainam po na tayo po ay, habang tayo po ay nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito, sundin po natin ang sinasabi ng Diyos. Gawin po natin, bagamat, alam niyo po, mahirap para sa atin eh. Amen? Dahil hindi po maiwasan ang tukso sa labas. Hindi po maiwasan, amen, na maraming gagamitin ang diablo upang ikaw galitin. Amen, saktan ang damdamin mo. Opo, pero tama po ang narinig natin kanina pa, na huwag po natin titingnan ang mga nakikita sapagkat ang ating nakikita kapag hindi mo magugustuhan, ikaw ay manghihina. Pag kalaunan, ikaw ay alis mawalay sa ating Diyos, mamamatay ang iyong kaluluwa. Amen. Masigit sa lahat sa buhay nito, lagi po natin tingnan, amen, ang sinasabi ng Panginoon. Alam niyo po, kapag ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, tunay na ang pangako ng Panginoon kailanman kapag sinabi niya ay hindi niya babawiin. Pag sinabi niya, dahil sumusunod ka sa kanya, mabubuhay ka magpakailanman. Sabi-sabi na sa atin. Ngayon ang tanong, dahil po ba ay nangyayari nagaganap sa mga totoong lingkod na namatay, pinatay? Amen? Sila po ba ay lubos na mas masama kaysa sa iba? Kapatid ko, ito po pakinggan po natin ng usunod. Ang sabi po ng Panginoon, sinabi niya sa kanila, at alam ba ninyo, dahil sa sinapit nilang iyon, higit silang masama kaysa sa ibang mga taga-Galilea? Amen? Ang sabi po, hindi. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, maliban magsisi kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Amen? Ibig sabihin mga kapatid ko, sa mga nangyari doon sa pinatay na naghahandog sa Diyos, dahil nangyari sa kanila yun, higit ba silang masama kaysa sa ibang taga-Galilea? Hindi daw po sabi ng Panginoon. Amen? Maliban daw na kayo ay magsisi at tumalikod sa makasalanan, amen, ay mapapahamak din tulad dun sa napahamak na nauna. Naunawaan po natin mga kapatid. Ibig sabihin, kapag hindi po tayo magsisi at tumalikod sa mga kasalanan, tunay nga po, gaya ng mga napahamak nung nauna, mapapahamak din tayo tulad nila. Ganun po ang prinsipyo ng Biblia. Ibig sabihin mga kapatid ko, kung ikaw ay nabubuhay spiritual, amen, sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang prinsipyo po ng Biblia, mabubuhay ka magpakailanman. Dahil sumusunod ka sa ating dakilang Diyos na buhay. Ngunit kung hindi po natin magawa ang gusto ng Diyos, hindi natin pagsisihan ang lahat ng ating kasalanan, tunay mga kapatid at malinaw na sinasabi ng Biblia, mapapahamak din tayo tulad nila.
Yan po ang sabi ng Biblia at hindi ko po sinabi yan. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid ko, kahit ikaw lingkod ng Diyos, amen, mangyayari pa rin sa atin ang kamatayan. Pero siyempre, ang kamatayan ay hindi po yan kinatatakutan. Bagkus, ang kamatayan ay lalo pa natin paghahandaan sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa pagdalo ng kanyang mga gawain. Dahil tunay nga po na sinasabi ng Hebreo chapter 10 verse 25 na huwag ninyong kakalimutan, kakaligtaan ang gawain. Huwag kaligtaan ang pagdalo sa mga gawain. Ang bawat isa ay nagpapalakasan. Amen? Nagpapalakasan gaya ng ginagawa ng iba. So, ibig sabihin mga kapatid ko, dito po sa church, dito po sa ating pagsama-sama, ay dapat hindi po natin tinitingnan ang ating katabi o ang ginagawa ng ating katabi, bagos ang titingnan natin ang pinagagawa ng Diyos at ang gagawin ng Diyos para sa atin. Sabay-sabay. So mga kapatid, hindi po na ibig sabihin gumagawa ka ng mabuti, tama po yun. Araw-araw nasusunod mo ang kalooban ng Diyos. Amen? Active ka sa lahat ng pinagagawa ng Diyos, ay hindi ka na mapapahamak. Mga kapatid, kapaliwanag lang po na hindi na mapapahamak sa piskal. Kasi piskal po, mapapahamak po talaga ito. Tama po? Kasi ang langit po, lugar po ng mga banal. Tama po mga kapatid? Ang Diyos po na makapangyarihan at banal na walang bati kasalanan ay nasa langit po. So, ang makasalanan po ay wala sa langit. Tama po mga kapatid? Wala, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Kaya nga po si Satanas itinapon sa lupa. So, ibig ko sabihin mga kapatid ko, kahit na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, nasa sa gawain ka ng Panginoon, hermeneutics, nandyan ka, prayer and fasting, nandyan ka, change fasting, nandyan ka, sa mga Bible study, naroon ka, kasama ka, ginagawa mong lahat. Amen. Sabihin na natin, totoo na ang iyong paglilingkod. Kapatid ko, kahit totoo na ang paglilingkod mo, mamamatay ka pa rin. Physical. Ano naman natin? Pero, ang buhay mo spiritual, yun ang pinakakuha ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Sabay-sabay na pala sa Diyos. Kaya dapat, huwag naman po natin pababayaan ang pinagagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil tunay nga po mga kapatid ko, na wala po tayong magagawa kapag tayo ay hiwalay sa presensya ng ating dakilang Diyos sa buhay. Wala po tayong magagawa. Ang tanging magagawa ng Diyos sa buhay natin, ang bigyan tayo ng buhay sa pamamagitan po ng pagsunod ng kanyang kalooban. Amen? Mas mainam na tayo po ay mamatay na sumusunod sa Diyos kaysa naman mamatay tayo na andoon po tayo sa kasalanan. Tunay na tayo nga po ay mapapahamak. Kaya nga ang sabi ko rito, magsisi upang hindi mapahamak. Kailangan at napaka-importante ang pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Doon po sa mga hindi pa nakakilala sa akin. Ang buhay ko noon, malakas po akong minom, malakas akong manigarilyo. Amen? Alik ako sa away, sa gulo. Kaya nga po, kahit sa ibang lugar na hindi ko kilala ang mga tao, kilala ako. Kilala ako sa pangalang Pong Ugaya. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, siyempre, mga panahon na yun na hindi ko kilala ang Diyos, di talagang napakarami na mga nangyari sa buhay ko. Amen? Maraming naganap, maraming kaguluhan, maraming mga suliranin na hindi mabilang at talaga naman ay nagkandabuhol-buhol. Kaya ang buhay ko noon ay hindi na maipinta at mailarawan pa ang aking ilalarawan kong isusulat. Amen? Pero sa kabila ng lahat mga kapatid ko, salamat sa Diyos dahil hindi pa tapos ang buhay ko roon, kundi tayo po ay natawag ng Diyos. Amen. Binigyan ng pagkakataon upang magbago, mabago ang pananaw, makakilala sa Diyos, makapaglingkod sa Diyos. Ganun din po sa labas na mangyayari sa kanilang pagdating ng panahon dahil tayo pa ay nananalangin. Amen. So, ibig sabihin, noong mga panahon na yun na aking mga ginagawa ng kasalanan, at ngayon nasa Panginoon na ako, hindi ibig sabihin, nasa Panginoon na ako ay hindi ko pa rin tawag ito, ang tawag nung
yung hindi pa rin babalik sa akin yung nagawa ko noon, sabihin, hindi pa ba ako disiplinahin pa rin? May hindi pagdisiplina pa rin. Kahit sa Panginoon ako, may pagdisiplina pa rin kasi naroon pa yung muna eh. Amen? Pero hindi ibig sabihin, dahil naging disiplina tayo, naroon pa rin tayo sa kasalanan. Pagkos, ay lalo pa tayo nagsisikap na magsunod ang kalooban ng Diyos o parang sa gayon ay matapos ang pagdisiplina sa buhay natin pagdating ng panahon. Amen? So, balikan po natin. Ang sinasabi dito, higit pa ba sila na masama kaysa sa iba? Hindi po daw mga kapatid ko. Pero kung hindi po natin gagawin ang pagsisi at pagtalikod sa mga kasalanan, tulad nila, mapapahamak din tayo. Amen? Pero bakit, brother Sammy, maraming yung lingkod ng Diyos ay talagang totoo. Amen? Talagang nagsisikap at talagang iniiwan talaga yung kanilang dating buhay. Talagang sumunod na sa Panginoon. Bakit sila ay namamatay pa rin? Yung iba pinatay. Nangyari na kailan? Amen? Kila Apostol Pablo. At sa marami pang lingkod ng Diyos. Nagagandang ako. Bakit namamatay pa rin sila? Tama mga kapatid. Namamatay pa rin sila. Bagamat sila totoong lingkod ng Diyos. Amen? Dahil alam niyo po mga kapatid ko, kung ating pag-uusapan, talagang wala pong may katawan, laman dugo-dugo sa langit na pupuntahan ng mga totoong lingkod. Wala. Kaya nga po, kailangan ang tao ay makaranas ng kamatayan. Pero brother Sunny, bakit sa paraang brutal na pagpapatay? Amen? Hindi po natin alam kung ano po ang kaparaanan ng ating kamatayan. Tama po? Hindi natin alam eh. At hindi rin natin dapat may i-question yan sa Diyos. Makapangyarihan ng Diyos, alam niya tama ang kanyang ginagawa. Amen? Siyempre, kailangan po talaga natin mamatay. Amen? Upang tayo ay makasama kung nasaan ang ating Diyos na buhay. Tama po mga kapatid ko. At ngayon, ituloy po natin. Ang sabi dito, tinali po mga kapatid ko, marami po tayo nababalitaan ng iba na namamatay eh. Natatabunan ng bato, mga lingkod ng Diyos, ha? Tama po. Na, ibig sabihin, mga brutal na kamatayan, hindi ibig sabihin nasa kasalanan sila kasi nasa Biblia naman eh. Pakinggan po natin. Ganito po ang sabi po ng 4. Dito po rin po tayo sa Lucas 13. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore. Pero mo, tore, babagsakan ka, hindi ka mamamatay. Pero tingnan niyo po ang sinasabi dito. Ang sabi dito, sa Siloe, sa akala ba ninyo, higit silang makasalanan kaysa sa ibang naninirahan sa Jerusalem? Sa 5, hindi. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila paulit-ulit na lamang. Tingnan niyo po. Yung mga nabidisgrasya, yung iba nga, maliban po doon sa mga hindi nakasunod sa kalooban ng Diyos, ha? Kasi mayroon po mga nabidisgrasya ay talagang hindi nakasunod sa kalooban ng Diyos. Amen? May nabidisgrasya naman na talagang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Magkakaiba po yun. Tama po mga kapatid. Magkaiba po yun. So, ito po muna mabagsakan ng tore ng kanamatay 18. Tama po? 18. Katao, namatay dahil nabagsakan ng tore. Higit ba raw sila na makasalanan kaysa sa iba na naroon sa Jerusalem? Hindi daw. Amen? Kaya paulit-ulit na sinasabi ng Biblia, maliban nga po na tayo po ay magsisi at tumalikod sa mga kasalanan, mapapahamak din tayo tulad nila. Amen? Kung ayaw po natin mapahamak physically o spiritually, mabuhay po tayo sa presensya ng Diyos, sapagkat sa presensya ng Diyos, nandiyon ang proteksyon, mabubuhay ka magpakailanman. Bagamat na pa, sige, sabay-sabay ko na palakpak sa Diyos. Bagamat napahamak ang ating pisikal na katawan, ngunit ang ating totoong buhay na pinakakuha ng Diyos, mabubuhay po magpakailanman. Hindi po siya mapapahamak. Kaya malaki po ang pagkakaiba sa naglilingkod, sa hindi naglilingkod. Tama po mga kapatid. Dahil ang hindi naglilingkod sa Diyos na buhay, mapapahamak na ang kanyang katawan, panlupa, mapapahamak din ang kanyang buhay spiritual, mga kapatid ko. Sabay-sabay na palapak sa ating Panginoon. Amen. Kaya alam niyo po, kayong mga talagang naninindigan na makasunod sa kalooban ng Diyos,
huwag na huwag po natin titinan yung katabi mong ubod ng daldan. Amen? Huwag mong tingnan kung sa tingin mo ay nadidistract ka. Hindi mo nagugustuhan, huwag mong tingnan. Amen? Ang tingnan po natin, yung magagawa ng Diyos na magpapagaan ng iyong nararamdaman. Amen? Kung ang nakikita mo na nagpapabigat sa iyong nararamdaman, tingnan mo ang Diyos na nagpapagaan at nagmamahal sa iyong buhay. Walang iba kundi ang ating dakilang Diyos na buhay, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya alam niyo po, nung ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya po ay nag-edad ng 33, nangaral po siya. Amen? Nangaral po siya. So ano ang ipinapangaral ng ating Panginoon sa Mateo 4:7? Na ang sabi ng Panginoon mula noon na ay nangaral si Jesus, itinuturo niyang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Kaya nga po, sa pagsisisi po, ipinapangaral at talagang malinaw na ipinapangaral ng Diyos. Amen. May higpit na ipinapangaral na ang kailangan ng tao ay magkaroon ng pagsisi at pagtalikod sa kasalanan. Napakahalaga mga kapatid ko ang pagsisi. Amen. Dahil malapit na po ang kaharian ng langit. Pagdating ng ating Diyos na buhay, kapag naranasan po natin ang pagsisi at pagtalikod sa mga kasalanan, tunay nga po na tayo po ay iniligtas ng ating Panginoon. Amen. Kailangan na po talaga magsisi sa mga kasalanan. Dahil ang kasalanan na gumabalot sa maraming tao, nagiging hadlang sa paglago ng kanyang pananampalataya, nagiging hadlang sa kanyang pagiging Kristiyano, nagiging hadlang sa kanyang pagiging makadiyos. Amen? Nagiging hadlang sa kanyang kaligtasan, nagiging hadlang ang kasalanan sa pag-akyat mo sa kaharian ng ating dakilang Diyos na buhay. Kasalanan. Amen? Brother Sunny, bakit ikaw? Perfect ka na ba? Alam niyo po mga kapatid ko, ang sabi po ng Roma, chapter 3, wala pong matuwid. Wala kahit isa. Kailangan na ba natin maging mesensya yun para hindi na tayo maging ganap? Huwag po natin gawing mesensya po yun. Porque hindi tayo perfect, wala na tayong karapatan na bago. Wala na tayong karapatan para maging perfect. Kaya ang sinasabi ng Mateo chapter 5 verse 48, maging ganap kayo gaya ng inyong amang nasa langit. Na ibig sabihin, kung hindi ka matuwid ngayon, hayaan mong sumimba ka lang. Amen? Hayaan mong dumalo ka lang sa mga gawain at ikaw ay hindi ganun kabuti. Tuloy-tuloy ang pagsunod sa kalooban ng Diyos hanggang sa pagdating ng panahon na unawaan mo ang pinagagawa ng Diyos, magiging perfect ka rin gaya ng ating dating ng Diyos. Amen? Ako hindi po ako nawawalan ng pag-asa. Bagamat nararanasan natin talagang may sumiranin, may problema. Amen? Bakit pa natin, amen, na bugulang pa ng panahon niya? Bagamat nandiyan niya, napapag-usapan naman sa parang spiritual. Amen? So, ibig sabihin, kapag nakakaranas tayo ng mga problema at pagsubok, amen, idaan natin sa pagbasa ng Biblia. Pananalangin, mga kapatid. Amen? Dahil lahat tayo ay daan sa mga problema at pagsubok, hindi po natin yan matatanggihan. Amen? Pero kailangan lahat ng ating gagawin. Bagamat siyempre nadadaya tayo sa ating mga pananalita, sa ating mga sinasabi, hindi po natin ipinamumuhay ito. Huwag natin ipamuhay. Bakos ay lalo pa tayo lumapit sa Diyos. Manalangin ka agad. Amen? Kung ikaw ay nagagalit, ipanalangin mo agad na huwag ganun ang magiging sitwasyon ng buhay dahil wala pong makasalanan sa langit. Tama po? Amen. So, kayo pa man, sa buhay po natin, huwag po natin kalimutan na tayo po ay magsisi at tumalikod sa mga kasalanan dahil yan po ang nagiging hadlang sa kaligtasan ng marami. Amen. Kaya nga po, ito kagad ang ipinangaral ng ating Panginoon. Bungad na bungad, ito kagad ang pinangaral ng Panginoon. Bakit? Dahil ang lahat ng tao ay nasa kasalanan. Amen. Dahil ang lahat ng tao ay nasa kasalanan, kawawa naman. Amen. Dahil ang lahat ng tao ay nasa kasalanan, kaya ang nangaral ng ating Panginoon na sa pamamagitan ng pagsisi at pagtalikod sa mga kasalanan, tunay na magkakaroon ng kapatawaran sa ating Diyos na buhay. Amen. Dahil mabuti ang Panginoon. Tama po. Noong sabi po sa Joel chapter 2 verse 12 hanggang 13, gayon man, sabi ng Panginoon, mataimtin kayong magsisi at manumbalik sa akin. Mag-ayuno kayo
pag-ibig, laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa sisisi. Palakpakan natin Diyos. Tingnan niyo po para mga kapatid. Kung mataimtim po tayo na nagsisisi at tumalikod sa mga kasalanan at nagbabalik po tayo sa Diyos, amen, mag-ayuno, manalangin mga kapatid. Gawin ang pinagagawa ng Diyos. Amen. Malinaw na sinasabi ng Diyos na sa pamamagitan po ng pagsisi at pagtalikod sa mga kasalanan at pananalangin, ang Diyos pala na iyong dinadalanginan, mapagmahal, mapaglingap. Tama po? Ibig sabihin, kapag ikaw ay lumalapit sa Kanya, pakikinggan ka. Ano man ang iyong ilalapit, pakikinggan ka ng Diyos. Kung ito ay tao sa puso, mataimtim na pananalangin. Tama po mga kapatid ko? Dahil ang Diyos daw po ay hindi po siya ganun na kaagad nagagalit. Amen. Kaya yung mga tao. Amen. Lahat ng tao, kaagad nagagalit pag hindi niya nagugustuhan. Tama po? Amen. Ganun po ang tao Pero ang Diyos hindi daw po ganun. Amen. Kaya nga po, kapag ikaw ay lumapit sa Kanya, nananalangin ka sa Kanya, ipinanalangin mo ang lahat ng bigat na iyong nararanasan, upag ang iyong sarili, tunay po na sinasabi dito na ikaw ay patatawarin at hindi pinaparusahan ng Diyos ang mga nagsisisi. Hindi pinaparusahan ng Diyos ang mga nagsisisi. Amen? Pinapatawad ng Diyos ang lahat ng tao. Kaya kung ikaw may tampong galit dyan sa katabi mo, patawarin mo na. Kaya kung hindi mo yan pinatawad, hindi ka rin patatawarin ng inyong Ama na nasa langit. Amen? Kaya normal, mga kapatid ko, sa buhay po natin, na mararanasan po natin na talagang may gagamitin ng dyablo para tayo ay mabigatan. Amen? Upang tayo ay galitin. Amen? Pero tiis-tiis lang. Tsaga-tsaga lang. Malapit na ang pagbabalik ng ating Diyos sa buhay. Inuulit ko mga kapatid ko, magsisi upang hindi mapahamak. Sa pamamagitan po ng pagsisi at pagtalikod sa mga kasalanan, amen, hindi mapapahamak ang ating mga buhay. Kaya kailangan po, bata matanda, may pinag-aralan ng wala, mahirap man mayaman, magsisi at tumalikod sa mga kasalanan. Kung ano pa ang ginagawa mo ngayon, iwanan mo na yan dahil nagiging hadlang yan sa iyong kaligtasan. Amen. Inuulit ko, iwanan mo na yan. Kung ano yung ginagawa mo na hindi gusto ng Diyos, magiging hadlang po yan sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kailangan po sa buhay natin ito, kahit tayo po ay hindi lubos na mayaman, material, mayaman naman po tayo spiritual. Nararanasan ng iba, kahit hindi nananampalataya, ang kamatayan, ang kahirapan, ang kaguluhan, nararanasan din natin mananampalataya. Saan tayo? Maranasan po natin bilang tayo po ay alipin ng Diyos na tayo po ay nahirapan sa ibabaw ng mundo ito. Tiis-tiis lang at saga-saga lang. Bakit? Dahil hindi masasayang ang iyong pagpapagal sa Diyos. Yan po ang sinasabi ng unang Korinto chapter 15 verse 58, amen, na hindi masasayang ang iyong pagpapagal sapagkat aaminin mo kung ano ang iyong naitanim. Ibig sabihin, sa buhay natin ito, wag po natin titignan ang lahat na nakakapag-discourage sa buhay natin. Sakit karamdaman, amen, na nakakapag-discourage sa buhay natin. Minsan nasasabi natin, ayoko na muna kami simba kasi ang sakit ng aking naramdaman. Alam naman ni Lord yan, maunawaan ako. Kapatid ko, maunawain ng Diyos Pero ang hindi maganda, yung hindi ka sasamba sa Diyos dahil sa nararanasan. Maliban lang doon sa hindi mo kaya ihakbang ang iyong patungo sa simbahan. Gaya nga sinasabi ko noon, na kapag hindi kaya ng iyong paa, dahil sa mayroon kang nararanasan at nararamdaman, tumigil ka sa bahay at manalangin ka na lamang. Amen? Kaya alam niyo po, ini-encourage po tayo ng salita ng Diyos na kailangan po mataimtim na tayo po ay nagsisisi at tumalatalikod sa mga kasalanan dahil yan po ang nagsasalit ng ating kamatayan. Totoo po yung mga kapatid ko. Amen? Dahil alam naman po natin bilang tayo po ay nagbabasa ng Biblia, nalalaman po natin na sa pamamagitan ng kasalanan, amen, walang makakapasok sa kaharian ng ating dakilang Diyos ng buhay. Wala kahit isa. Wala. Palakpakan natin ang Diyos. Amen? Naunawaan niyo po ba ang sinasabi ko? Magulo po ang sinasabi pero unawain niyo na lang mga kapatid ko. Basa kayo ng basa ng Biblia. Basahin nyo araw at gabi, maunawaan nyo rin ang sinasabi ng Diyos.
Amen? Amen. So, palakpakan natin ating Diyos sa buhay. Pinapalakitan na. Nagkaroon tayo ng kaalaman. Patungkol sa buhay na ito. Ano ang paraan para tayo makapasok sa kariyan? Magsisi upang hindi mapahamak. Ang lahat ko ay nangyayang tumayo sa ating Diyos na buhay. Mapagpalang araw po sa inyong lahat.